Kwento at babala. Sa video na ito, saksihan natin ang kahambogan ng isang pastor, na ibod ng yabang, na parang nakaapak sa ulap ang kanyang pananalita. Madalas niyang minamaliit ang kaalaman ng mga Catholic faith defenders sa mga content niya, dahil ang mga ito umano'y mga bulag at bingi sa katotohanan. Noon sa maling mga safety, mura magkitang gop. Mo hinungdan nga hantod karondangan pakay Katoliko nga puta o bungol sa kamatuoran. Basa mo sa Biblia ay aron nakakaplag mo sa kamatuoran. Ayon sa Biblia, ang pagmamataas ay isang kasalanan. Sinasabi sa Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 18, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay nagpapauna sa pagbagsak. Si Jesus ay nagturo ng kababang loob at paglilingkod sa iba. Ang mga lider ng simbahan ay dapat maging halimbawa ng kababang loob. Kahit sino ay maaaring magbahagi ng salita ng Diyos sa kanyang kapwa, ngunit ang pagmamataas ay maaaring maging hadlang sa pagiging epektibo ng pangangaral. Ang tunay na pangangaral ay nagmumula sa isang pusong nagbago at napuno ng pag-ibig at kababang loob, kung saan malaki ang kanyang respeto sa mga lider espiritual ng anumang pananampalataya. Ang isang taong may pagmamataas ay maaaring hindi tanggapin ng komunidad. Sa Pilipinas, kung saan may iba't ibang denominasyon ng Kristyanismo, ang pagiging mapagpakumbaba ay isa sa mga katangiang hinahanap ng mga tao sa isang mangangaral, at tunay na paglilingkod sa Diyos na may kasamang kababang loob at pagmamahal sa kapwa. Subalit ang pastor na ito, ay tila hindi niya kilala ang pagiging isang pastor, parang hindi niya kilala ang pag-ugali ng kanyang Panginoon, malinaw na hindi pa niya kilala ang kabutihang asal, at mas binigyan niya ng halaga ang pagyayabang, sa kanyang kaunting kaalaman sa Biblia. Maraming nagko-comment sa aking video mga kaibigan na ang ginagawa ko ay pang-content lang daw. Mali mga kaibigan, sapagkat utos po ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa po sa Mateo 28 versikulo 19 hanggang 20 na ipangaral o ipalaganap ang kanyang ebanghelyo. Ang buong akala ng pastor na ito, ay mataas na ang kanyang kaalaman tungkol sa Biblia. Gumagamit siya ng mga talata sa Biblia, na tila parang iniisip niya, na kabilang siya sa mga inuutusan ng Panginoong Hesus, upang ipapalaganap ang salita ng Diyos. Paumanhin po pastor, noong sinabi ni Kristo ang salitang yan na ayon sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 19-20. Wala po tayong mababasa na isa po kayo sa binigyan ni Kristo ng autoridad upang mang-aral sa buong daigdig. Malinaw na inangkin nyo lang nakabilang kayo sa mga sinugo ni Kristo. At ang mga yan, ay nababasa nyo lang mula sa Biblia. Ngunit kung hindi naghirap ang Katoliko, upang gawin ang Biblia, wala sana kayong kaalam-alam na may utos pala ang Panginoon, na kailangan mangangaral sa lahat ng bansa. Kaya, walang pag-alinlangan, na ang iyong autoridad sa pangangaral ay nagmula lamang sa inyong pagbabasa ng Biblia sa Katoliko. Dahil ayon sa Biblia, ang mga inutusan lamang ng Panginoong Hesus sa pangangaral ay ang mga pari lang. At ito ay mababasa natin sa Aklat ng Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9. Ito ang sinabi, ngunit kayo ay bayang hinirang, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Paumanhin po pastor, kayo po ang nanaginip. Wala po kayo sa listahan ng mga mangangaral. At hindi kayo makapagpangaral sa salita ng Diyos, kung walang Biblia. Yan po ang pahayag ni Martin Luther, na inyong ama, sa kanyang sinabi na wala tayong kaalam-alam sa salita ng Diyos kung wala ang Katoliko. Ngunit ang mga apostol na ayon sa Biblia na mga pari, ay mangangaral kahit walang Biblia, na gamit ang tradisyon at kasaysayan ng simbahan. Dahil ang Biblia na binabasa nyo ngayon, ay lumitaw lamang sa taong 405 sa pamamagitan ng isang santong manunulat ng Katoliko na si San Jeronimo. Kaya, bakit kayo pa ang may ganang manliliit sa mga CFD, samantalang kayo ay bunga lamang ng Biblia, na siyang produkto din lamang ng Iglesia Katolika?
At sabay pa nilang sinasabi na ang nagtatag daw sa relihiyon na Romano-Katoliko ay si Kristo. Mga kaibigan, ang pahayag na ito ay isang kasinungalingan sapagkat walang kahit isang bersikulo sa Biblia na magpapatunay na si Kristo ay isang Katoliko. Pinipilit ng pastor na ito ang kanyang maling nalalaman tungkol sa likas na pagkakatoliko ng Panginoong Hesus. Ang paksa na si Kristo ay tunay na Katoliko ay hindi maunawaan sa katulad lamang ng pastor na ito. Ang katotohanan na si Kristo ay isang Katoliko ay mahirap maunawaan at patunayan. Maaring marami ang naniniwala na si Kristo ay Diyos, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam na siya ay Katoliko. Hindi pa man niya itinayo ang kanyang simbahan, naruroon na ang kanyang likas na pagkakatoliko, dahil ang kalikasan niyang ito ay nagmula pa sa walang simula. Bilang pagkakatoliko ni Kristo, ay hindi lamang nagsisimula sa doktrina ng kanyang simbahan. Para sa mga naniniwalang si Kristo ay isang tunay na Diyos, ay dapat nating malaman na siya ay may likas na kapangyarihan na katumbas ng kanyang Ama. Ang Ama ay tinawag na Diyos, dahil siya ay Katoliko, na ang ibig sabihin sa English ay universal, sapagkat kung hindi siya Katoliko, paano siya tawagin na isang Diyos, samantalang ang likas ng isang tunay na Diyos ay ang naruroon siya sa lahat. Siya ay naruroon sa lahat ng lugar sa langit man o sa lupa o sa lahat ng sulok na kalawakan. Ngunit kung ano ang kapangyarihan mayroon ng Ama, ay ganun din ang Anak, at ang pagkakatoliko ni Kristo ay kanyang pinatunayan sa aklat ng Mateo Kapitulo 18 versikulo 20, ito ang kanyang sinabi, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ito ang nagpapatunay, na kahit sino, o kahit saan, ay kasama nila si Kristo kapag siya ay tinawag. Ang kapangyarihan na ito, bilang naruroon kahit saan, ay siyang nagpapatunay na si Kristo ay Katoliko, katulad ng Diyos na Ama. Sa makatuwid, ang pastor na ito, ay walang kaalam-alam, na ang kanyang Panginoon ay universal o Katoliko. Hindi niya alam na noon, may isang Katoliko na nagpapakamatay para sa kanya. Tiyak na hindi rin niya alam, na ang Panginoon na kanyang pinagsisilbihan ngayon ay Katoliko. Kaya, kahit sino ka man, anuman ang iyong paniniwala, ikaw ba ay isang Muslim, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, Seventh-day Adventist, born again, o kahit ano pa ang inyong relihiyon, dapat niyong malaman, na tayong lahat ay naniniwala lamang sa iisang Diyos, ang Diyos na may likas na kapangyarihan, bilang nasa lahat ng bansa at sulok ng kalawakan, na walang iba kundi siya ay may likas na pagkakatoliko, o universal. Dahil sa katotohanan na ito, ang isang matinong CFD, o Catholic Faith Defenders, ay hindi maaring maging protestante kailanman, sapagkat, bakit ko pa iiwanan ang simbahan na ito, kung alam ko naman na ang aking Panginoon ay ang ugat ng aking pagkakatoliko. Basahan po dato sila nga sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9 nga, sa Diyos lamang tamang umpisal, tibod mo tawod, musupak po. Mga kaigsunan, hastang surambawa. Busa, maunang hangtod karon mga igsunog mga higala, daghan pa kita mga igsunog mga Katoliko, nabuta pag Diyos kamatuoran. Sa kanyang pahayag na ito, ginamit niya ang isang talata na umano ay nagpapatunay na ang Diyos lamang ang maaring makapagpatawad sa mga kasalanan. Sino po ba ang lumalabag sa katotohanan na ito? Walang pag-alinlangan na totoong ang Diyos lamang ang siyang makakapagpatawad ng mga kasalanan ng tao. Suriin natin ang talatang ito. Sa unang Juan Kapitulo 1 versikulo 9, sinabi ni Apostol Juan, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ito ang dahilan kung bakit itinakwil ng ibang mga denominasyon ang pagkukumpisal sa isang pari. Dahil ang nakasulat ay ang Diyos lang ang makakapagpatawad. Ngunit, malinaw na ang interpretasyon na ito ay galing lamang sa mga pastor na katulad niya. Oo, ang Diyos lang ang makakapagpatawad. Pero hindi naman sinabi sa talatang ito, na ang kasalanan natin ay diretsyo na ikukumpisal sa Diyos. Malinaw na isang pandaraya sa katotohanan ang kanyang sinabi. Ayaw lang niyang tanggapin na ang autoridad sa pagpatawad ay binigay na ni Kristo sa mga pari lamang na nakasulat sa aklat ng Juan Kapitulo 20 versikulo 21-22. At ang ibig sabihin ng pastor na ito, na kahit saan lugar na tayo nakaharap, upang maaring makahingi ng tawad. Diretso sa Diyos. Ngunit, dapat nating tandaan, na tapos na po ibinigay ni Jesus ang autoridad ng pagpatawad sa mga pari, at hindi na ito maaring ulitin pa.
Hindi na po babalik ang Panginoon upang pumili ulit ng mga taong pagkakatiwalaan niya sa pagpatawad ng ating mga kasalanan. O babalik siya, para ililipat sa mga pastor ang awtoridad. Nasa mga pari na po ito. At babalik lamang po si Kristo, sa pangalawang pagkakataon, upang maningil na sa mga nagsisinungaling. At nagpapanggap na banal sa kanilang mga sarili, upang maaring makadiretso na sila sa Diyos. At katunayan nito, ang pangungumpisal ng isang protestante ay walang katiyakan na ito ay pinatawad na. Dahil wala naman silang marinig na isang awtoridad na katulad ng isang pari na magsasabing, "Ikaw ay pinatawad na ng Diyos." Kaya payo natin sa mga kapatid nating mga born again, na huwag na po nating hihintayin pa na sasabihin ng Panginoong Hesus, na huwag kayong mangungumpisal diretso sa akin, dahil matagal ko nang binigay sa mga pari ang awtoridad para sa pagpatawad. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panonood.